Mismong mga Chino'y nagulat nang biglang dumating na dito. 3 warship ng India, si BBM din nagulat. Base sa balitang kumakalat, China iiyak na naman dito. Meron na naman ditong barkong panggera. 3 barkong panggera ba naman kasing pinadala dito? Yung isa nga lang noon nagdulot na sa China ng problema. Ayon kay Rear Admiral Rajesh Dankar, Flag Officer and Command ng Indian Navy, 4 na araw silang mananatili dito sa Maynila para makaensayo ang Philippine Navy. Kaya kung China sasabihin yung naghahanap lang ng gulong Maynila, bakit takot kayong palayasin ng Indian Navy? Will also participate in a maritime partnership exercise that is MPX at sea with ships of the Philippines Navy. The Indian Navy and the Philippines Navy share strong bonds of friendship, and both have endeavored to participate in maritime partnership exercises at every available opportunity. Samantala, 100 PCG naman ang idineploy para sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Paraan-anya daw nila ito para mabantayan lahat ng pinakakritikal na parte ng Pilipinas. Hindi daw para sa West Philippine Sea ang gagawin pagde-deploy, kundi para dun lang sa mga may illegal na may ginagawa sa Pilipinas. We have identified these 6 critical districts first. So that we could augment and intensify our fight against human trafficking, drug smuggling, arms smuggling. Pero ang talagang nakakabahala, itong ibinaon ng China sa West Philippine Sea na tubo. Hinalang may itatayo na talaga sila dito sa lupa. Sabay sabing huhuliin pa nilang mga papasok sa West Philippine Sea mga Pilipino. Ito palang pinakatatago-tago nila. Ngayon daw po, tinaboy na sila, hindi na sila pinapayagan doon kasi nagkaroon na ng activity sa loob. So may nakabantay na doon, mayroon lang itinatay yung tubo sa gitna ng Baho de Masinloc. Bago mangyari ito, dati nakakadikit pa sila ng around mga 100 meters, 50 meters sa Baho de Masinloc. Pero ayon kay Jonathan Malaya, Assistant Director General ng National Security Council, pinag-utos na sa kanila ng Pangulo na dagdagan pang asset sa West Philippine Sea para kung sakaling kailanganin na natin ng saklolo, merong matatawagang mga barko sa West Philippine Sea. Nag-utos na ang ating Pangulo and si National Security Advisor Eduardo Año sa ating Philippine Coast Guard, kasama na rin ang ibang mga assets gaya ng Philippine Navy, na paigtingin yung presensya. Kumbaga sa lungsod, police visibility. Yes, no? yes. On the part naman of our naval assets, greater presence para kung sakasakaling may ganitong insidente, may matatawagan sila at pwedeng sumaklolo yung ating mga barko. Hindi ko maintindihan kung bakit tatawagin nilang malisyoso ito because itong bago nilang Coast Guard regulation kung saan may di umano karapatan sila na magdetine, mag-aresto at mag-expel ng mga mangingisda, for example, kung sino man ang nagte-trespass sa kanilang sinasabing karagatan without trial, partner, no? Ito po ay kinababahala ng ating pamahalaan at yung mga pamahalaan pa sa rehiyon. Kasi ito po, it does not only apply, hindi lang po ito nag-a-apply sa Pilipinas, it also applies to Taiwan, for example, to Brunei, Indonesia, to Malaysia, lahat ng mga bansa na nandyan sa South China Sea. And in particular, yung ating 200 nautical miles exclusive economic zone. So, yung ganito pong paglalabas ng China ng bagong regulasyon, kasunod or kasabay nung atin ito civilian convoy ay nakakabahala po sa atin, and we consider this as provocative and escalatory, no? Kasi parang tinatakot nila yung ating mga mangingisda na pumalaot dahil pwede na daw nilang arestuhin and i-detain for 30 to 60 days kahit walang paglilitis. Wala pa naman na ganitong nahuhuli or dinidetine ang Chinese Coast Guard so far? Wala pa naman. Sa June 15 daw nila sisimulan ang pag-implement nitong bagong Coast Guard regulation na ito. Ngunit sa tingin ko, partner, parte lang to ng scare tactics ng China, no? Para bang ini-intimidate tayo, tinatakot tayo. So ang posisyon po ng National Security Council ay wag po tayo magpapa-intimidate, wag pa tayo magpapatalo dyan. Tuloy-tuloy lang yung ating pangingisda ng ating mga mamamayan at itaguyod natin yung ating karapatan. Kasi alam ng buong mundo na ang West Philippine Sea ay parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Alam mo, ADG, nakakatakot pa rin, no? I mean, ako para sa isang ordinaryong mamamayan. Kasi pag-isipin mo, hindi malayong hindi nila ito gawin, actually do it.
What if they actually do it, detain our fishermen, our innocent, fishermen, for example, without trial? Well, unang-una, noong 2021, naglabas na rin sila ng bagong Coast Guard law na may ganito ring powers and authority, pero hindi naman nila ginawa, no? It's been how many years since then? So, ang sa tingin namin, and sa tingin din ng Philippine Coast Guard, this is an empty threat on the part of China. But, just in case, as you said, partner, baka gawin nga nila ito. Okay, so ano po pa, bukod sa sinabi ninyo, visibility, no, ano pa yung mga gagawin ng pamahalaan para protektahan ang ating mga kababayan sa mga panghaharas ng China dito sa West Philippine Sea? Well, ayaw kasi natin, partner, na bigyan to ng masyadong pansin kasi alam naman natin scare tactics lang ito, no? The moment kasi we raise this officially to the Chinese government, it's some sort of acquiescence or recognition na meron nga silang ganong klaseng authority. So, ang aming panawagan sa ating mga kababayan, tuloy-tuloy lang yung inyong pangingisda, yung ating mga civilian, yung mga civilian convoy na yan, tuloy-tuloy lang natin. At sa ating mga karatig bansa, dito sa ASEAN region, sa iba pang mga bansa na naniniwala sa international law, no? Let's just continue to sail these high seas. Yes. No, nothing will stop us here except ourselves. No, i-assert natin yung supremacy of international law because that's the only way we can have a rules-based international order. Ito naman, ADG, nais din paimbestigahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang di umano'y wiretapping ng Chinese Embassy sa Manila sa isa umanong opisyal ng AFP. Ano ang hakbang ng NSC tungkol dito? Well, hindi po kami law enforcement agency. Ang law enforcement and investigative bodies natin, ang National Bureau of Investigation, the DOJ and the Philippine National Police. And I understand, I was told na ginagawa na nila yung karampatang investigasyon dito. No? But we support, of course, itong panawagan ng ating Pangulo na imbestigahan ito. Indeed, kung totoo man na meron ng alleged wiretapping, this is a violation of Philippine laws. No? And hindi po maganda na yung mga bisita natin sa ating bansa na siyang mga diplomats, no, they're guests of the Philippine government, ay di umano, no, ay lumalabag sa mga batas ng Pilipinas. So, importante po para sa ating bansa na malaman natin ang pulot-dulo nitong sinasabing alleged wiretapping kasi mismong Chinese Embassy ang nagpalabas nito. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.